What's up mga pards? Another day, another vlog. This is Perong Bong and welcome back to my YouTube channel. For today's video mga pards, it's another Ford Territory vlog. And ngayon nga mga pards ay magpaparegister tayo ng ating sasakyan or magre-renew tayo ng car registration ng ating Ford Territory. Kasi mga pards, if you are my subscriber since my start of my vlogging career, ito talaga yung pinaka-una kong vlog, yung Ford Territory vlog. So ngayon mga pards, it's been 3 years that you've been joining me in my journey with my FT vlog, travel vlogs, and anything under the sun vlog. So kaya mga parts, ay update ko kayo kung paano naman mag-renew ng car registration ng mga sasakyan ngayon sa LTO. So ngayon mga parts, it's Tuesday and nag-leave tayo sa work because nga kailangan ko nang i-renew and mag-expire na this month ang ating Ford Territory. So kung curious kayo mga parts kung ano na yung mga requirements, magkano yung babayaran, ano yung process, and paano mo mapapadali ang inyong pagre-register or pagre-renew, magbibigay din ako ng mga tips if ever. So watch this video until the end and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Please like, share, and comment down below mga parts if you have questions. And without further ado mga parts, let's go. Punta na tayo ng LTO Daang Hari. Let's go mga parts. So yan mga parts, if hindi nyo pa alam o di pa kayo aware, may LTO dito sa Daang Hari. Ayan, wala ka siya, second floor dito sa may Phoenix at 7-Eleven, and meron na din ditong emission testing center. Ayan mga parts sa taas. So dyan tayo magpaparegister and emission test. Ayan. Monday to Friday 8 to 5. Pag Saturday 8 to 12. Diba? So magpa-emission muna tayo mga parts dahil kailangan ito. First requirement is emission testing. So ito, meron dito parang drive-thru mga parts. So kaya gusto ko rin dito para mabilis ang ating proseso. Ayan, dito na entrance. Sabi ko sa inyo mga parts kung magkano yung mga magagastos nyo, pero pa-register muna tayo. Hi sir, good morning. Emission. Or share na lang po. So mga parts, ayan, iniwan natin yung kotse. Sinek lang yung mga mga parts. Syempre kailangan yung headlight, yung ilaw, diba? May Britney Spears. And also yung busina, early warning device, yun importante. Pag wala naman mga parts, pwede kayong bumili dito. Meron ditong binibenta ng early warning device. So akit na tayo mga parts at na tayo. Nasaan ba yun? Bakit? Magbabayad na tayo. Dahil kailangan na lang yung ORCR mga parts. So ito siya sa second. So yun din mga parts, yung emission testing kailangan ay accredited para di kayo magkaroon ng problema. Emission testing training this way. Magkano ba? So, tayo mga parts. Bawal ata mag-video, so papatayin ko na yung camera, pero dito sa mga parts. So mga parts, ayan, nagbayad ako ng emission testing 800. And then after nun, may waiting time lang siguro mga 15 minutes or less. And then i-release na yung result ng emission testing. So yeah, let's go. Mga parts, tapos na tayo mag-renew. Sobrang bilis lang pala mga parts. Nagpunta ako doon mga 11:20 or 11:15 and tapos na ako ng alas 12 ng tanghali.
So sobrang bilis lang mga parts. Super quick. Lalo na dito, ewan ko lang kung sa lahat ng LTO, pero dito sa LTO Las Piñas Daang Hari, it's super quick. So tara mga parts, kwentuhan ko kayo kung magkano and yung mga proseso. Pasok lang tayo sa kotse. So there you have it mga parts. Tapos na ang ating registration and sobrang bilis lang mga parts as mentioned. Nagpunta ako ng 11:20, mga 11:15 and mga 45 minutes mga parts kasama na yung emission testing. Kasi dito ang maganda dito mga parts, yung kanilang emission testing or yung accredited nila na emission testing center is parang drive-thru siya. So pasado naman yung result niya mga parts. And yun yung mga requirements. Number 1, kailangan nyo ng emission testing. Second, syempre yung ORCR nyo, yung importante yan. So pag may expired na yung ORCR nyo mga parts, then you have to magbabayad kayo ng penalty. And then third is that insurance. So meron akong insurance sa Ford mga parts, pero sabi nila comprehensive kasi dito yung insurance ko daw. So kaya kailangan ko daw na TPL. So meron din naman sila doong ino-offer mga parts. So yun nga lang medyo mahal na for me, I think kasi 1,200 siya. Pero ako binayaran ko na lahat and very convenient. So let's start with the emission testing mga parts. Yung emission testing, it cost 800 for light vehicle. So yun yung pagpasok nyo, yun yung una yung babayaran. So 'di ba nakita nyo, iniwan ko yung sasakyan ko sa emission testing center. Ayan, parang pa drive-thru siya, kaya gusto ko siya dahil convenient siya, parang drive-thru. Tapos iniwan ko din yung susi. So far okay naman siya, mabilis lang naman. And then punta kayo sa taas sa LTO, punta kayo dun sa cashier for emission testing, then magbabayad kayo ng 800 pesos. Bibigyan kayo ng number, tatawagin kayo, and bibigay din sa inyo yung inyong OR. Kailangan meron kayong OR. And after that, tatawagin kayo pag tapos na emission testing, bababa kayo, kukunin yung result, and pagpasa, syempre dapat pasa. Pag pasado kayo mga parts, na check nila yung mga, yun nga yung sinasabi ko kanina, yung checklist nila, yung brakes, ilaw, early warning device, syempre yung emission and everything, lahat merong checklist sila mga parts. So kailangan pa sa after nun, pag nakuha nyo sa baba, akit ulit kayo, and then actually since hindi ko alam na kailangan pala ng TPL, hindi dumiretso na ako kumuha ng number. Pero ideally, pag wala pa pala kayong insurance or TPL, kukuha muna kayo ng TPL dun sa right side. Pero ako nga, since hindi ko nga alam na akala ko okay ng insurance ko, nagdiretso na ako ng kuha ng number. Pag kuha ko ng number, tatawagin din kayo, and then very accommodating and very friendly naman mga parts yung sa LTO. Very nice. Sobrang bilis din, efficient. So kailangan yung mag-login mga parts sa LTMS portal. So yun yung LTO registration portal nila or LTO portal. Mag-login na kayo mga parts kasi kailangan yung i-connect yung sasakyan nyo doon, or mas maganda na connected actually siya. Si Sir Don, yung boss ko, shout out kay Sir Don, in-advise niya ako actually to register online or i-renew online, pero unfortunately nung nag-check ako doon sa LTMS mga parts, hindi pa nakalink yung sasakyan ko doon sa aking account. Kasi nakagawa na kayo ng account nyo, kung nag-take kayo ng LTO exam noon, or nung nag-register kayo ng, or nagrehistro kayo ng inyong driving license or driver's license, meron kayong account noon. So yung email, kailangan lang natandaan nyo yung password. Kung hindi nyo natandaan, mag-forget password na lang kayo, tapos i-reset nyo. Pag okay na kayo doon, i-fill up nyo yung details doon sa LTMS portal. Actually, ang maganda dito sa LTO mga parts dito, may screen kayo sa harap nyo, so doon kayo magta-type doon kayo mag-encode ng password. Actually, yung username, kasi i-encode mo lang yung email, tapos yung username sila na magpo-provide, kasi nga lalabas na yun pag in-input mo yung email. And then, ayun na, mabilis lang mga parts. Tapos pagdating ko doon, nag-link na, sabi ko i-link yung sasakyan ko doon sa aking account sa LTMS portal. Andun din yung driver's license, makikita mo na yon. Tapos pag-check ko mga parts, andun na nga siya. Tapos since wala akong TPL, required siya, so kumuha na din ako mga parts. So kanina 'di ba yung emission testing is 800. Yung yung kanilang insurance mga parts na TPL, which is Cocogen insurance, it's 1,250. So ang magagastos nyo na is
800 plus 1,250 is 2,050 na siya. Wala pa dun mga parts yung mismong registration. So okay na. And then mga parts, wala ring 10 minutes or 15 minutes lang, lumabas na yung registration ko mga parts. Ayun na siya, printed na siya. So yun lang mga parts, wala na din tayong mga sticker pala na binibigay kasi tinanong ko din siya. So sabi nung ni ma'am nandun sa counter, wala na din daw, basta ito na lang daw yung printed. So magpa-xerox na lang kayo ng maraming copy nito. And yung validity niya mga parts is 1 year. So yun din mga parts, yung payment din doon kailangan GCash, kailangan online, kasi pag cash mga parts may additional charge, parang may 50 pesos pa daw na convenience fee. So kaya sabi ko, di mag-transfer na lang ako sa GCash. So nag-transfer ako sa GCash. And then yung binayaran ko mga parts, it's 2,424.30. So ipa-plus na pa yun mga parts doon sa 2,050 kanina na emission testing and insurance sa TPL. So 2,050 plus 2,400 na mismong bayad dun sa registration, 24, it's 4,474 mga parts. So almost 5,000. So yun lahat ang magagastos yung mga parts. But for me, ganun talaga kasi ang sasakyan mga parts is a liability, and it is also our responsibility to renew, kasi pag nagkaroon ng checkpoint or nagkaroon ng wag naman sana, or mga accidents or mga unforeseen events, kailangan updated yung registration nyo. Mag-expired na siya this month. So hindi pa siya expired. So malalaman nyo yan pag expired na, kasi nga nandun yun sa ORCR nyo. So 1 year yung validity. So 2026 ulit, magre-renew ulit tayo. So yun mga parts. So ayun mga parts, I hope ay nagkaroon kayo ng idea at nakatulong ang vlog na ito para sa inyong mga renewal ng registration, and saan kayo pwede mag-renew ng inyong registration, yung mga process, anong requirements, magkano, and para makapag-prepare kayo soon. And sa mga parts natin dyan, mga ka-FT natin dyan, I hope ay nakasubscribe na kayo sa aking YouTube channel. Pag hindi pa, please subscribe to my YouTube channel. Road to 3,000 subscribers tayo mga parts. And if you have questions, just comment down below, but please click like, share, and hit the bell icon para lagi kang updated sa aking mga YouTube videos. Marami ako mga videos, mga parts na bago, travel videos, yung aking mga recent na travel vlogs, unboxing vlogs, and anything under the sun. And please follow me in my social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok also at Bayerong Bong. So yun mga parts, I hope ay makita-kita ulit tayo sa aking mga susunod na vlogs. Stay safe and healthy. Bye!